Sir, mission accomplished. Ito na po si Bertong Bangis, ang number 2 sa most wanted person dito sa Guimaras. Wala po akong magagawa kung hindi ipatupad ang batas. Lumaban siya kaya umabot kami sa ganito. Job well done, Sergeant. Wala na tayong magagawa dyan. Kailangan manaig ang katarungan. Sundalo tayo na tumutupad lang sa ating tungkulin. Kailangan din natin ipagtanggol ang ating sarili sa mga taong lumalabag sa batas. Oo nga, Itay. Pinilit ko siyang sumuko ng maayos pati ang kanyang mga tauhan. Pero lumaban sila. Kung ganon, ay hindi naman pala totoo ang sinasabi nila na may agimat siyang si Bertong Bangis. Tinatablad din pala siya ng bala. Hindi kagaya ng napaulat na hindi siya tinatabla ng bala. Kasi ay kumakain siya ng tao. Nanikuro na ako, Tay. Sinabi sa akin ng isang matandang kilala ko na kapag may kakaibang kakayahan ang aking mga kalaban, lagyan ko ng bigas ang dulo ng aking baril para siya'y tablan. Kaya yun ang ginawa ko. Nang makasagupa namin sila. Sa ulo siya tinamaan kaya nangyari yan. Sinuwerte lang siguro kami, Itay. Mga walang pusong sundalo! Pinatay niyo ang asawa ko! Hindi ko kayo mapapatawad! Pasensya na po kayo. Ginawa ko pong lahat para sumuko siya ng maayos. Pero lumaban siya. Iiyak ka din pagdating ng oras na mawalan ka ng minamahal! Mararamdaman mo rin ang sakit ng kaloobang nadarama ko ngayon! Sumpain kayong mga sundalo na pumatay sa aking asawa! Magbabayad kayong lahat! Pabayaan mo na siya, Joel. Matatanggap din niya yan kapag naunawaan niya kung bakit nangyari ang ganyan. Natatandaan ko kayong lahat! Iiyak din kayo! Isang mapagpalang araw, Sir Jupiter. Tawagin mo lang ako sa pangalang Joel. Anak po ako ng isang sundalo. Idolo ko ang aking ama kaya nagsundalo rin ako at ilang beses nang napalaban sa giyera. Pero masasabi ko na iba pala ang pakiramdam kapag ang mga kalaban ay hindi mga ordinaryong tao, kundi mga kampon ng kadiliman. Nangyari po ito noong ako ay 30 anyos pa lamang nang maisipan namin ng pamilya ko na magbakasyon sa baryo namin sa Guimaras. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong baryo ng mga aswang para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong sangkot sa aking kwento. Maniniwala ba kayong mayroong baryo doon na bawal magsuot ng puting damit? Ano ba ang simbolo niyon para sa mga aswang? Pagkatapos ng misyon naming iyon ay binigyan kami ng bakasyon na 1 buwan. Pero ilang araw pa lang ang nakakaraan ay mayroon ng masamang balita akong natanggap. Isa sa aking mga tauhang nakasama sa misyon ang natagpuang patay sa likuran ng kanilang bahay. Kaya nang umuwi sa bahay si Itay, Tay, totoo bang balitang patay na si Corporal Suarez? Oo. Kumpirmado na patay na siya. Ayon sa report, kinakataw ng aso. Ang kamandag niyon ang naging sanhi ng kamatayan niya. Pambihira naman. Bakit hindi siya kaagad nagpaturok ng anti-rabies? Kilala mo naman si Suarez. Kung mga ganun lang ay hindi masyadong iniinda. Kaya dahil din sa kapabayaan niya, kaya ganun ang nangyari sa kanya. Pero wag mo nang isipin yon. Ituloy mo na lang ang plano natin na magbakasyon sa isa nating bahay sa Nueva Valencia. Bakit kami lang ang uuwi, Tay? Di ba usapan natin, magbabakasyon tayong lahat? Talaga ba, Joel? Tama ba yung narinig ko na magbabakasyon tayo ni Itay? Oo. Nabigyan ng bakasyon itong asawa mo at ang tropa niya nang matagumpay nilang matapos ang kanilang assignment. Bakit kami lang ang uuwi doon? Hindi ka ba sasama sa amin? Ay, pareho kayo ng tanong ni Joel. Susunod na lang ako. Tatapusin ko lang mga trabaho ko sa opisina. At hihingi din ako ng bakasyon para magkasama-sama tayo doon. Sige nga, Itay. Mas mabuti nga siguro na magbakasyon na lamang muna ako doon. Kayo na lang bahalang magsabi sa tropa sakaling magkita kayo sa burol ni Suarez. Sige. Kailan nyo ba balak na umuwi doon? Kahit bukas din, Itay.
Sige na, Elisa. Ihanda mo na mga dadalhin nating damit. Pati ang damit ng anak mo, ha? Sige, tiyak na matutuwa si Netnet kapag nalaman niya magbabakasyon tayo. Gustong gusto pa naman niya maligo sa dagat. Ginabi na tayo sa biyahe. Kung hindi nasiraan tong bus, sana doon na tayo ngayon at napapahinga na. Malayo pa bang baryo nyo? Nako, malayo pa, Elisa. Pero kapag nakarating ka naman doon, matutuwa ka kasi malapit kami sa dagat. Mabuti naman kung ganun, inay. Nababanggit nga po yan ni Joel sa akin pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon para makauwi doon at magbakasyon. Talaga po, Lola? Maganda po talaga doon. Tay, Nay, maliligo tayo sa dagat, di ba? Oo anak, maliligo tayo doon. Sasamantalahin natin na nasa bakasyon ng itay mo. Oo anak, magpapakasawa tayo sa paliligo sa dagat. Tsaka susunod din doon ang Lolo Manuel mo. May inaasikaso lang siya ngayon kaya pinauna na tayo. Naku po, Diyos ko! May nakaharang na puno sa kalsada. Ay, buti na lang nakapagprenong driver. Mabuti na lang at dito tayo napaupo sa likuran ng driver. Nakikita tuloy natin ang nangyayari sa kalsada. Oo nga. Kung hindi ako nakahawak, eh baka sumubsob na ako. Sino naman kayang loko-loko nagharang niya sa kalsada? Makaka-aksidente pa yan eh. Hindi naman gaano kalakihan yung puno. Kayang-kaya yan buhatin ng isang tao. Paring konduktor, kung bababa ka at aalisin ang nakaharang na yan, mag-iingat ka ha. Baka ang mga rebelde ang may gawa niyan. Napatingin lang sa akin ang konduktor. Nang bumukas ang pintuan ng bus ay tiningnan muna niya ang paligid bago tuluyang bumaba at nilapitan ang nakaharang na puno. Nakatanglaw sa kanya ang malakas na ilaw ng bus. Madali namang nabuhat ng konduktor ang nakaharang na puno. Pero nang maalis yun ay bigla siyang sumigaw sa nakita niyang naroon. Isang lalaking may hawak na itak. Bago pa makatakbo ang konduktor ay nataga na siya. Nang humarap sa ilaw ang lalaking may hawak na itak, nanlilisik ang mga mata. Mayroong pangil. Nang sugurin kami ay binaril ko na siya. Bilisan mo pare!
iatras mo ang bus! Meron pa pala siyang kasama! Hayan na sila, Manong. Dalian mo na. May mga pangil sila. Mga aswang yata ang mga yan eh. Joel, sila yung mga lalaking tinitingnan tayo kanina. Ang bilis naman nila makarating dito. Naunahan pa tayo. Elisa, hawakan mo mabuti si Netnet. Banggain mo na lang ang mga yan, pare! Mga aswang ang mga yan! Sumunod naman sa akin ang driver ng bus nang mahirapan na siyang iatras ang bus. Binangga niyang 3 pang lalaki na sumusugod palapit sa bus na mayroong dalang mga itak. Tinaga nila ng sunod-sunod ang unahan ng bus. Nang tamaan ang salamin ng bus ay nabasag yun. Kaya nang makita kong sumampa na roon ang isang lalaking mahaba ang pangil at may hawak na itak ay pinaputokan ko na yun. Kaya nakaramdam ng panganib ang iba. Di nagtagal ay nawala ang mga iyon sa unahan ng bus. Dalian mo pa, pare! Para maiwanan na natin sila! Diyos ko po, tulungan mo po kami matakasan ng mga halimaw na yun. Wala na ba sila? Nakalayo na ba tayo sa kanila? Nasa likuran pa sila, inay. Humahabol sa atin. Kaya kumapit lang kayo mabuti. Bilisan mo pa, pare! Ang bilis nilang tumakbo! Hinahabol pa rin nila tayo! Joel, may kumalabog sa bubungan. Sinisira niya na bubungan ng bus. Oo, pero matibay ang bubungan ng bus. Hindi niya basta-basta masisira yan. Nay, natatakot po ako. Anak, huwag kang matakot. Nandito naman ang itay mo. Hindi niya tayo papabayaan. Oo, Netnet. Kumapit ka lang sa inay mo. Kumapit kayong lahat! Malapit na tayo makarating sa kurba ng kalsada! Ay, naku po! Mapaging Diyos, tulungan mo kami. Iligtas mo kami sa mga humahabol sa amin. Nang malapit na kami sa kurbadang kalsada ay gumapang sa gawin ng driver ang isa sa mga aswang at hinatak ang driver palabas ng bus, kaya gumiwang ang takbo ng bus. Mabilis kong hinawakan ang manibela ng bus. Nagpilit akong makaupo sa upan ng driver para ako na ang magmaneho. Pero dahil pakurbada na ang kalsada ay hindi ko na iyon nabawi. Ganun man ay pinilit kong mapihit ang manibela ng bus kaya muling naayos ang takbo nito. Pero isang lalaki ang sumabit sa bintana sa gawi ko. Nang tatagain ako ay nahawakan ko ng isa kong kamay ang kamay niya na may hawak na itak. Naku po! Joel, mag-iingat ko sa kanya! Baka mataga ka ng itak! Manong, tulungan yung anak ko para maagaw ang itak na to! Dalian nyo! Kailangan nating magtulungan sa ganitong pagkakataon! Kahit natatakot tayo, kailangan nating magtulungan! Pare, tulungan mo ako! Hawakan mo ang kamay niya, dali! Sumunod naman ang isang lalaking pasahero na malapit sa aking likuran. Tinulungan niya akong makipag-agawan sa itak. Naagaw namin ang itak nang mabaril ko ang aswang. Nahulog yun sa kalsada kaya itinuloy ko na ang pagmamaneho. Pero isa pang aswang ang sumalakay mula sa bubungan ng bus. Gumapang siya sa harapan ng bus at tinaga ako. Nakailag naman ako kaya nabigla ko ring mapihit ang manibela. Gumewang ang bus. Nahulog ang aswang pero tuluyang nawala sa kalsada ang bus. Dire-diretsong pumasok sa kakahuyan kaya naman sinagasa ko na ang mga maliliit na puno hanggang sa bumangga kami sa malaking puno. May mga bubog ng salamin ang tumama sa aking mukha. Mabuti at hindi ako napuruhan. Hilong-hilo ako pero pinilit kong tumayo. Nay! Elisa! Netnet! Ayos lang ba kayo? Ang tuhod ko, tumama sa bakal ng upuan! Aray, ang sakit! Hindi ako makatayo. Ayos lang kami ng anak mo, Joel. Dalan nyo, bumaba na tayo ng bus. Kailangan natin makalis dito bago pa dumating ang mga aswang. Tayo na po, inay. Pilitin niyo makatayo. Mamamatay tayong lahat dito kapag inabutan tayo ng mga aswang. Oo nga, inay. Halika na. Makipagsiksikan na tayo para makababa ng bus. Nakita ko na nagtatakbuhan ng ibang mga pasahero ng makababa na ng bus kaya mayroon akong naisip. Dinampot ko ang bakal na pangbukas ng compartment ng bus na nasa tabi ng manibela. Tapos ay bumaba na kami ng bus. Binuksan ko ang compartment ng bus at pinapasok doon sina Elisa at inay. Pero bago ko mabuksan ang isa pang compartment ay narinig ko na ang mga angil ng mga humahabol sa amin kaya hinatak ko na si Netnet sa ilalim ng bus. Nagsumiksik kami sa makapal na damuhan doon. Nagtago sa tapat ng gulong.
Abay, ilang pasahero ng bus ang naiwan doon. Puro patay na sila dahil sa malakas na pagbangga ng bus sa puno. Pero nakatakbo pa ang iba. Kaya habulin ninyo sila. Patayin ninyo yung lalaking nakasugat sa ilan nating mga kasama. Sa palagay ko ay patay na ang lalaking yon. Kasi doon sa bus, may mga lalaking nakahandusay at wala ng buhay. Isa doon ang malapit sa manibela ng bus. Hawak niyang itak na naagaw sa isa nating kasama. Mabuti na lang at ordinaryong bala lang ang ginamit ng lalaking yon. Kung nagkataon, ay marami sa ating mga kasamaan ang namatay. Oo nga, palaban pa lang lalaking yun. Mabuti na lang at Mabuti naman at umaga na. Salamat sa Diyos at nakaligtas tayo. Oo, ayos lang kami. Kahit nahihirapan kaming huminga sa loob ng compartment at muntik na akong himatayin. Buti na lang at may nalalanghap ang hangin sa maliliit na butas doon. Ayos lang kami. Ang mahalaga ay buhay tayo. Oo nga, Joel. Mabutit ligtas din kayo ni Netnet. Mabutit nakapagtago pa kayo sa ilalim ng bus bago sila dumating. Oo nga eh. Naisip ko kasi na kung makikisabay tayo sa mga tumakbong pasahero, tsak na maaabutan tayo kasi pilay na si Inay. Kaya inisip ko na dito na lang magtago. Kasi naisip ko din na tsak na ahabulin nila ang karamihan. Anong lugar na kaya ito? Nakakatakot palang dumaan dito kapag gabi. Meron palang mga aswang dito. Nang masiraan pa lang ang bus, nakita ko na mga yon. Nakasubaybay sa atin, kaya pala haharangin tayo pagdating dito. Sobrang bilis ng mga aswang. Biruin mong maunahan pa ang bus na makarating dito at makagawa pa ng paraan para makapaglagay ng harang sa daanan. Hindi pala sila basta mapapatay ng ordinaryong bala lang. Narinig kong usapan ng mga aswang kagabi. Maaari silang masugatan pero hindi sila mamamatay. Ibig sabihin, buhay ang mga nabaril ko kahapon. At tiyak na matatandaan ka nila. Tama ka anak. Pero narinig din namin na sinabi nung isa, napatay ka na. Kaya nga hindi na ako mapakali nang marinig ko yun eh. Hindi po ako yun. Kundi yung isang kasama nating pasahero na tumulong sa akin na agawin ang itak ng aswang. Hindi siya nakaligtas nang bumangga na ang bus na ito sa puno. Siguro, hindi siya nakakapit kaya tumama sa mga upuan. Joel, may paparating. Nakita na nila tayo. Hindi pa pala sila tuluyang umalis. Elisa, hawakan mo si Netnet. Inay, dito kayo sa likuran ko. Huwag kayong matakot. Hindi kami mga kaaway. Ako si Lagring at ito naman ang aking anak na si Arman.
Nandito kami para tumulong sa inyo. Huwag mo na kaming linangin. Alam namin na kayo ang mga aswang na sumalakay sa amin kagabi. Kaya nangyari ang aksidenteng to sa bus. Pinatay niyo ang lahat ng mga kasama namin. Huwag kayong lalapit. May natitira pang balang baril ko. Maniwala ka pare. Hindi kami kaaway. Hindi kami mga aswang. Mga ordinaryong tao din kami na natatakot sa kanila. Napadaan lang kami dito at nakita nga namin itong bus na bumangga sa puno. Kaya pumunta kami para alamin kung may natitira pang buhay dito. Totoo bang sinasabi mo? Hindi kayo mga aswang? Hindi yung kasama ng mga sumalakay sa amin kagabi? Oo. Totoo ang sinasabi ko. Dahil ang baryo man namin ay sinasalakay din nila kapag wala silang nabibiktima sa daan na kagaya nito. Kaya kung marami kayong sakay ng bus, ibig sabihin ay marami silang nabihag. Marami din silang napatay. Kahit dyan sa loob ng bus. Alam ko may mga kasamaan kaming namatay. Wala ka nang makikita mga bangkay pare. Lahat sila ay tinangay na nila. Sila ang mga aswang na kumakain ng sariwang karne ng tao. Kaya kapag nabiktima ka nila, ay dadalhin ka nila sa kanilang kampo. Kaya kapag nagkaganon, tiyak na ilang araw at ilang gabi rin silang mananahimik. Kung magtitiwala kayo sa amin ay sumama kayo sa amin para magamot ang mga sugat nyo. Hindi ligtas ang lugar na ito. Gusto kong mapatunayan sa aking sarili ang sinasabi ng aming mga kaharap kaya umakyat ako sa loob ng bus para tingnan ng mga kasamahan namin na namatay doon kagabi. Nalaman ko na wala na ngang natira doon kahit isang bangkay kaya nang bumaba ako ng bus at muling lumapit kina inay. Totoo nga ang sinabi nila, inay. Wala na ang mga bangkay sa bus. At tiyak ko, kinuha na rin nila ang mga yon at isinama sa kanilang kuta. Kung ganun, meron palang baryo dito ng mga aswang? Maraming baryong nakapaligid dito. Pero walang nakakatya kung alin ang baryo ng mga aswang. Wala pa kasing nakakatakas sa mga taong nabiktima nila. Kaya walang makakapagsabi kung aling baryo sa lugar na ito ang pinamumugaran nila. Wala ring nababalita kasi wala ngang nagre-report. Walang nakakatakas eh. Kaya nananatiling misteryo ang lahat. Kung ganun, ako ang gagawa ng paraan. Ako ang magre-report sa aksidenteng nangyari dito. Nasaan ang ebidensya mo? Sapat ba ang bus na ito na bumangga dito? Nasaan ang mga pasahero? Nasaan ang driver? Ang konduktor? Kayo lang ang nabuhay at natira rito. Sino ang ituturo mong responsable sa nangyari nito? Aling baryo ang ituturo mong pinamumugaran nila? Wala, di ba? Kasi wala ka ring alam. Ang tanging masasabi mo lang ay sinalakay kayo ng aswang. Tama nga sila, Joel. Sundalo ka kaya alam mo yan. Kung walang matibay na ebidensya na maipapakita, ang lahat ay lalabas na kakalang o bintang. Ang mahirap kasi, hindi mo alam kung nasaan ang mga aswang. Kung aling baryo sa lugar na ito ang pinamumugaran nila. Sumama na muna kayo sa amin para magamot ang mga sugat nyo. Itong inay mo'y mahihirapang makalakad. Oo nga naman, Joel. Sumama na tayo sa kanila. Tayo na. May dala akong kariton. Para mahilot itong si Aling Ninita. Opo, inay. Sa tingin ko, mukhang tahimik naman dito sa lugar nyo, Aling Lagrin. Parang normal lang na kumikilo sa mga tao. Sa araw, oo. Ganyan talaga dito. Naglalabasan ng mga tao para gawin ang mga dapat nilang gawin. Pero pagsapit ng 5:00 ng hapon,
Sobrang tahimik na ng lugar na ito. Bakit po ganon? Maaga bang natutulog ang mga taga rito? Walang nakakatulog sa gabi, Elisa. Kahit nasa loob na ng bahay, ang lahat ng tao ay nananatiling gising at nakikiramdam sa paligid. Wala nang lumalabas sa takot na mabiktima ng aswang. Sino po bang pinuno sa baryong ito? Ibig ko mong sabihin ang kapitan del baryo nyo. Dati ay ang yumao kong asawa. Nang mamatay siya, dahil na biktima ng aswang, ako nang pumalit sa kanya. Mahirap din palang lagay niyo sa lugar na ito. Joel, hindi tayo maaaring magtagal sa lugar na ito. Kailangan na nating makaalis kaagad. Kailangang makauwi na tayo sa Nueva Valencia. Naku, malayo pang pupuntahan nyo. Tsak na mahihirapan kayong makarating agad doon. Kasi sa totoo lang, matagal nang walang pampasaherong sasakyan ang dumadaan dito at sa mga katabing baryo. Umiikot na doon sa malayong lugar. Nagtsatsaga kahit mahabang biyahe basta't ligtas lang. Kung ganun po pala, bakit sa lugar na ito dumaan ang bus na sinasakyan namin? Dito kasi ang pinakamalapit na daan para makatawid sa Nueva Valencia. Siguro'y nagmamadali din ang driver, kaya nakipagsapalaran na dito dumaan kahit alam niyang delikado. Naputol ang aming pag-uusap nang dumating na ang matandang manggagamot na kasama ni Arman. Kaagad niyang hinilot ang namamagang paa ni Inay. Matapos na mahilot ay tinapalan ng dahon ng tuba-tuba sa katinalian ng damit. Ginamot naman ni Aling Lagring ang mga sugat namin ni na Eliza. Matapos nyon ay nagluto na sila ng pananghalian. Tinolang manok. Sabay-sabay na kaming kumain. Kailangan niyong manatili ng mga isang linggo para humupa ang pamamaga ng paa ng inay mo. Napilay siya pero naayos ko na. Sapat na pahinga lang ang kailangan niya at makakalakad din siya. Maraming salamat, Mang Clemente. Isa po kayong albularyo, tama po ba? Oh, tama ka dyan. Bakit mo naman naitanong? Kung ganon, tsak na may alam kayo kung paano lalabanan ang mga aswang. Alam niyo ang mga pangontra sa kanila. Bakit hindi niyo ituro sa mga taong nandito? Ginawa ko na yan noon. Pero mga malalakas ang loob na sumubok at lumaban. Pero lahat ay nauwi sa kapahamakan, kagaya ng dati naming kapitan. Itong asawa ni Lagring. Nagmamatay siya at ang iba pang kalalakihan ay nabalot na ng takot ang mga taong natitirang buhay. Wala nang gustong lumaban. Kung gano'n ang lahat pala dito ay parang naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Kung kailan sila sasalakayin ng mga aswang. Papayagan nyo na lang na gano'n ang mangyayari sa inyong lugar? Wala kaming magagawa, Joel. Wala ni isa sa mga kalalakihang nabubuhay ang gustong lumabas sa gabi at humarap sa mga aswang. Lahat ay takot na mamatay. Pero mamamatay din naman kayo kapag hindi kayo lumaban. Tama si Joel. Lahat kayo dito ay naghihintay na lang ng kamatayan kung kailan kayo gustong salakay ng mga aswang.
Narinig niyo ba yun? Parang sigaw ng babae. Oo nga po, Aling Lagring. Mula yon sa bahay ni Sylvia, kawawa naman silang mag-ina. Tsak na silang pinasok ng aswang. Ganito palang nangyayari dito gabi-gabi. Bakit walang naglalakas loob tumulong? Kawawa naman sila. Kagaya nga ng sinabi ni Mang Clemente, wala nang may lakas ng loob na lumaban mula nang mamatay si Itay. Arman, lumabas tayo. Tulungan natin ang babaeng yun. May natitira pa akong bala sa aking baril. Hindi sapat yun, Joel. Kagaya ng alam mo na, ay hindi sila basta-basta mapapatay ng ordinaryong bala lang. Maaari silang masugatan pero gagaling din agad yon. Kaya kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Mapapahama ka lang. Tama si Arman, anak. Huwag ka nang lumabas. Ayaw ko magkaroon ng anak na isang bayani pero patay naman. Magtiis na lang muna tayo dito. Kapag magaling ng pa ako at kaya ko nang maglakad, aalis tayo dito. Isa akong sundalo, inay. Kabilang sa sinumpang kong tungkulin, ang protektahan ng taong bayan sa kamay ng kaaway. Kaya kahit alam kong delikado, gagawin ko ang tungkulin ko. Pwede ba, Joel, makinig ka sa inay mo? Tandaan mo, hindi ordinaryong tao makakalaban mo sakaling lumabas ka dito ngayon at harapin sila. Makakampun sila ng kadiliman. Muli kong narinig ang malakas na pagsigaw ng babae na alam kong malapit lang sa aming kinaroroonan. Humakbang ako palabas ng pintuan, pero yumakap sa aking hita si Netnet. Umiiyak siya ng impit kaya ang galit ko ay unti-unting humupa nang makita ko ang pagluha ng aking anak. Niyakap ko na lang siya at binuhat papunta sa upuang naroon. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga tao sa bahay ni Sylvia. Nakiusyoso kami. Nagkalat ang mga dugo sa sahig ng bahay pero wala ang kanilang mga bangkay. Kagaya ng dati, wala na naman ang mga bangkay na biktima ng aswang kagabi. Ibig sabihin, tinangay ulit nila Aling Lagring. Tama ka, Joel. Ganun nga ang nangyayari. Oh, Elisa, bakit ka lumabas ng bahay na ganyan ang suot mo? Nakaputing duster ka pa. Bakit po, Aling Lagring? Meron bang problema? Malaking problema ang kaharapin mo kapag nakita ka nila. Bawal magsuot ng puting damit sa baryong ito. Para kasing iniahain mo na sa mga aswang ang iyong sarili. Kasi ang mga babaeng iniaalay nila sa sinasamba nilang si Luna ay pinagsusuot nila ng puting damit. Itinatali sa krus na baliktad bago sinasaksak sa dibdib hanggang sa mamatay. Paano niyong nalaman ang bagay na yan, Aling Lagring? Ganon ang ginawa nila sa nobya ng aking anak na si Arman. Isang gabi ay nawala siya dahil dinukot ng aswang. Nagsumikat ang araw ay natagpuan namin siya sa gitna ng bukid kung saan isinagawa ang ritual na nasa ganong kalagayan. Hindi po nila kinuha ang bangkay niya? Bakit ganon? Hindi ba dapat ay kinuha nila ang katawan niya? Ang mga iniaalay lang nila sa sinasamba nilang si Luna ang hindi nila kinakain. Matapos na patayin at maialay, dahil naniniwala silang sagrado ang pag-aalay na yon. Sino po si Luna? Isa rin ba siyang aswang? Siya bang pinuno nila? Si Luna ay ang bilog na buwan na sinasamba ng mga aswang. Dahil sa liwanag niyon, lalo silang nagiging malakas at mabangis. Kaya kung ako sa iyo, bumalik ka na sa bahay at magbalik ka ng damit. Tingnan mo ang paligid mo. May nakita ka bang tao dito na nakasuot ng puting damit? Wala, hindi ba? Lahat merong kulay ang damit at ang mga babae may bandana para hindi sila magustuhan ng mga aswang. Nang igala nga namin ni Eliza ang aming paningin ay nakita namin na totoo ang mga sinabi ni Aling Lagring. Kaya naman nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay si Eliza. Pero ang kasunod nyon, ang paglipad ng malaking ibon na kulay itim na kanina pa pala nakadapo sa dahon ng niyog. Kaagad iyong napansin ni Aling Lagring. Ay naku po, nalinti ka na, Joel. Ito na nga bang sinasabi ko. Bakit naman kasi nagsuot pa ng puting duster ang asawa mo? Bakit, Aling Lagring? Parang sobra naman yata ang pag-aalala niyo kay Elisa. Ang malaking ibong itim na yon ay alaga ng mga aswang. Yun ang espiya nila. Ang nakikita ng ibon na yon ay nakikita nila. Delikado ang asawa mo. Hindi ako papayag na masaktan ng sino man sa aking pamilya, Aling Lagring.
Kaya paghahandaan kong darating na gabi. Nabanggit niyo sa akin na dati nang kinalaban ng namatay niyong asawa ang mga aswang. Nasaan ang mga ginamit niyang panglaban? Nasa kwarto ko. Inilagay ko sa aparador. Hindi naman kasi alam gamitin ni Arman kaya nandun lang. Halika't ipapakita ko sa iyo. Kagad nga kaming bumalik ni Aling Lagring sa kanyang bahay. Nang makarating doon ay pumasok siya sa kanyang kwarto at nang lumabas ay may dala na siyang sako kung saan nakalagay doon ang isang shotgun. Mayroon ding kasama na maraming bala. Naroon din ang isang mahabang itak. Kagaya mo ay sundalo rin ang aking asawa kaya matapang din siya. Wala siyang pakialam kung ano ang makakalaban niya. Basta't ang mahalaga, matupad niya ang kanyang tungkulin. Yan ang mga gamit na naiwanan niya. Kung ang mga ito ang ginamit niya laban sa mga aswang, talagang matatalo siya. Kasi ordinaryong bala lang ang mga ito. Nagkakamali ka, Joel. Ang lahat ng yan ay nabindisyon na ng dating pare sa simbahan bago siya namatay. Kaya alam kong tatabla ng mga yan ang mga aswang. Kung ganon, may panlaban na tayo sa kanila. Arman, matutulungan mo ba ako? Oo, Joel. Tutulong ako. Matagal ko nang gustong makaganti sa kanila para sa aking ama. Gamitin niyo na rin ang mga ito, Arman. Si Bat nayari sa matulis na bakal ang talim. Hindi man ito nabindisyon na pero ipinabad sa matapang na laso ng talim nito. Tiyak ang magiging kamatayan nila kapag Tama si Inay. Babalikan nila si Elisa. Mabuti na lamang at nagawa natin ang paraan. Oo, Arman. Kung tuso ang ating kalaban, dapat ay tuso rin tayo. Umanda ka. Dahil tsak na pwersahan silang papasok dito. Malas lang nila. Kasi wala na ditong hinahanap nila. Sige pa. Pumasok ka sa pintuan. Dalian mo na. Binalya nga ng aswang ang pintuan ng bahay. Dahil sinadya namin na hindi ilagay ang kandado niyo ay nagulat pa ang aswang nang mabuksan ng pintuan. Nakapwesto na ako kaya bago pa makaiwas ang aswang ay pinaputokan ko na siya. Sapul siya sa dibdib, halos mawasak ang katawan niya sa dami ng bala ng shotgun na tumama doon. Nasapul mo, Joel! Bulagta siya! Pero titiyakin ko pa rin ang kamatayan mong aswang ka. Para ito sa aking ama! Tikman mo ang lasa ng sibat ko! Tama nga yan, Arman. Huwag mo na siyang bigyan ng pagkakataon pa. Sa likuran mo, Joel! Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Sapul ulit! Ang galing mo palang bumarel, Joel! Para ka din si Itay! Huwag ka muna magsaya. Baka meron pang aswang sa paligid. Nakita ko kanina. 3 silang nag-uusap sa harapan ng bahay. Tama ka. Yung nasa bubungan ang tiyak na kasamahan ng mga yan. Joel! Parang tumalo na siya pababa. Baka alam na niya na napatay na natin ang mga kasama niya. Dali! Lumabas na tayo para hindi makatakas ang isang yan at masabi sa mga kasama niya ang nangyari. Nagmamadali nga kami ni Arman na lumabas ng bahay. Noon namin nakita ang isa pang aswang na gabunan na galing nga sa bubungan ng bahay. Galit na galit iyon nang makita kami. Umangil siya ng malakas at inakala niya na magagawa niya kaming takutin kagaya ng ginagawa nila sa ibang mga tao roon. Bahagya kaming umatras ng sumugod ang aswang. Kasabay niyo ay pinaputokan ko siya. Sapul sa mukha kaya walang buhay na bumagsak. Huwag niyo akong ipari sa kanila! Handa ako magbuhis ng buhay para sa mga taong mahal ko!
Mukhang wala ng aswang, Joel. Puntahan na natin sa simbahan sila, inay. Sige, tayo na. Totoo nga palang binditado ang baril na to. Pati ang mga bala. Bawat aswang na tamaan ay namamatay talaga. Joel, salamat ha. Dahil sa ginawa mong ito, kahit paano, ay lumuwag ang kalooban ko. Nakaganti na rin ako sa mga aswang na pumatay kay Itay. Ano bang dahilan at natalo ng aswang ng itay mo? Ang lakas ng armas na to. Dahil sa akin, iniligtas niya ako. Hindi niya hawak ang baril na yan ng gabing yon. Nabigla kaming salakayin ng mga aswang. Ang itak ang ginamit niyang panglaban para iligtas ako. Nang mabitiwan ako ng aswang, ay nakatakbo ako. Kinuha kong baril. Pero nagbalikan ko si Itay. Sugatan na siya at agaw buhay. Naibigay ko ang baril. Kaya natakot ang mga aswang at tumakas. Pero ngayon, kung saan man siya naroon, alam kong masaya na siya. Kasi may mga aswang na namatay. Nakakalungkot pala ang buhay niyo, grabe. Meron palang ganitong baryo na sinasalakay ng mga aswang. Hindi ito alam ng nakakarami. Oo, tama ka. Malayo na kasi ito sa kabayanan. Parang napabayaan na rin dito. Minsan na kaming nagsumbong sa Kapitolyo noong buhay pa ang ama ko. Pero walang naniwala dahil wala kaming maipakitang ebidensya. Kaya nang mamatay si Itay, ay lalong nawalan ng pag-asa ang mga tao rito. Ngayong nandito na ako, gawin natin ang lahat na makakaya natin para mailantad ang mga aswang na yan. Ang mga bangkay nila, isa ng matibay na ebidensya. Nang mapansin namin ang patay na aswang ay nakita naming unti-unting natunaw ang katawan yon hanggang maging abo. Kasunod nyon ang malakas na hangin na tumangay sa mga abo. Kaya hindi nagtagal ay tuluyan na iyong naglako. Wala nga sa ating maniniwala kung palaging ganito ang mangyayari. Dahil sa panahon ngayon, ang mga tao, naniniwala lang kapag nakita nila. Pero, ikikwento mo lang, yak nababaliwalain ka lang. O kaya naman, pagtatawanan. Ganun nga ang nangyari nung nagsumbong kami. Walang naniwala na mayroong aswang. Tayo na sa simbahan. Puntahan na natin sila. Saka na natin isipin ang mga susunod nating gagawin. Oo, tayo na. Baka nag-aalala na sina inay kung ano nang nangyari sa atin. Nagmamadali kami ni Arman na nagpunta ng simbahan kung saan doon namin pinagtago sina Inay, Eliza, Netnet, Aling Lagring at iba pa. Natuwa ang lahat nang malaman ang nangyari. Pero ang kasiyahang yun ay may kahalong pag-aalala. Sa nangyaring ito, parang sinimulan mo ang giyera laban sa mga aswang, Joel. Tiyak na magagalit sila kapag nalaman nilang nangyari sa kanilang mga kasama. Tamang yung inay. Simula na ito ng magulong sitwasyon. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti sa inyo. Joel, Arman, Nakahanda naman po ako, Aling Lagring. Haharapin ko sila. Kahit anong oras na sumulakay sila. ang ikinatatakot ko ay ang dumating ang araw na aalis ka na dito, Joel. Paano na kami kung wala na magtatanggol sa amin? Sa palagay ko naman po, ngayong alam na ng lahat na may kamatayan din ang mga aswang. Magkakaroon na kayo ng lakas ng loob na lumaban. Nakahanda na ba kayo ngayong lumaban? At tumulong sa amin ni Arman? Kayo mga kalalakihan, kaya niyo bang lumaban sa mga aswang? Para lang akong kumausap sa mga puno. Wala kahit isa ang sumagot at sumang-ayon sa sinabi ko. Nakita ko sa kanilang mga mukhang pag-aalala at matinding takot, lalo na nga at karamihan sa kanila ay nawalan na ng mga mahal
bitin sa kisame, kaya nang tumingala ako ay bigla akong dinamba. Nagpambuno kami nang mabitiwan ko ang baril, pero nabunot ko ang dala kong itak. Mag-iingat ka, Joel. Makamandag ang matatalas sa kuko ng aswang na yan. Alam ko na yan, Arman. Sinabi na yan ni Mang Clemente. Alam ko na rin ang kahinaan ng hayop na to. Sa tagiliran! Tama. Natatandaan ko rin ang sinabi ni Mang Clemente. Kaya sa tagiliran natin siya punteryahin. Ngayon na, Arman! Gawin mo na! Pipigilan ko ang mga kamay niya! Kagad namang sumunod si Arman nang makatayo ako at mahawakan ko ang mga kamay ng nangwawalang aswang. Gamit ang sibat na may talim na bakal ay sinaksak ni Arman ang aswang. Tinamaan sa tagiliran. Bumaon doon ang matulis na talim. Ininda yun ang aswang dahil naramdaman yon ang lason. Napaatras ang aswang kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na tagain siya ng ilang ulit. Napatay namin ang aswang. Pero nang bumalik kami ng simbahan ay nagkakagulo na sila. Anong nangyari dito, Inay? Nasaan si Eliza? Nakuha siya ng mga aswang, Joel! Nang umalis kayo ni Arman, may 2 aswang ang nakapasok dito. Nagkagulo kami sa loob. Nagkanya-kanya kami ng takbo para makapagtago at makaligtas sa kanila. Pero si Elisa, nakuha nilang asawa mo! Bakit pinabayaan yung makuha nila si Eliza? Walang sino man ang nakapigil sa kanila. Kasi lahat ng narito ay natatakot lumaban. Iniligtas lang nilang kanilang mga sarili. Kaya nakuha ng aswang si Elisa at ang isang batang babae. Inay, nakuha din ba nila si Netnet? Sagutin niyo ako! Nasaan ang aking anak? Hindi nila nakuha ang anak mo. Ibang bata ang nakuha.
ay nakasalubong na aswang. Nandito na silang lahat at nakaluhod habang nakapaikot sa krus na kinalalagyan ng asawa mo. Kung ganon, kakaunti na lang din pala sila. Sa bilang ko ay 6 na lang sila, diba? Tingnan mo. Kampante na silang nakaupo habang nagsasagawa ng ritual. Masyado silang tiwala sa paligid. Yun ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Sa mga nandito na nagsasagawa ng ritual, konti lang sila. Hindi lang natin tiyak kung sa baryo nila ay marami pa silang naiwan. Halika na. Wala na tayong dapat na aksaying oras. Iligtas na natin si Eliza at ang batang babae. 6 sila. 2 lang tayo. Parang alanganin na. Makakaya ba natin sila? Bahala na. Kung ayaw mong sumama, maiwan ka na lang dito. Habang palapit ako ay naririnig ko na kung ano ang pinag-uusapan ni na Eliza at ng mga aswang. Umiiyak na sa takot ang aking asawa. Mga walang hiya kayo! Pakawalan niyo ako dito! Huwag ka nang magwala pa. Wala ka rin namang magagawa. Napakaswerte mo dahil isa ka sa napili naming ialay sa dakilang Luna. Hindi ako tatanggapin ng Diyos yung si Luna dahil hindi na ako birhen. Meron na akong anak. Alam naman namin yan. Wala naman yung problema sa amin. Ang mahalaga ay makapag-alay kami ng buhay sa kanya sa mga ganitong panahon. Simulan na ang ritual ng pag-aalay. Mahal na Luna, kataas-taas ang Panginoon namin. Narito kami ngayon sa iyong harapan upang mag-alay ng buhay. Kagaya ng kagustuhan mo, pinili namin ang babaeng ito dahil malaki rin ang atraso sa amin ng kanyang asawa. Marami sa aming mga kalahi ang pinatay niya. Kaya bilang kapalit, ay iniaalay namin sa iyo ang babaeng ito. Mga kampong kayo ng kadiliman! Mga walang hiya kayo! Kapag dumating si Joel, humanda kayong lahat! Pagdating niya, isa ka ng malamig na bangkay. Pasalamat ka nga. At ikaw ang magiging alay namin. Hindi ka namin kakainin dahil para ka sa aming Panginoon. Kaya makukuha pa ng asawa mo ang bangkay mo. Parang awa niyo na! Huwag niyo ako patayin! Kailangan pa ako ng aking anak! Napakabata niya pa para mawala ng ina! Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ang puso mo ay iaalay namin kay Panginoong Luna. Gawin mo na ngayon, Claudio! Itinaas ni Mang Claudio ang kanyang kamay. Humabang mga kakunyon, lalo pang pinatulis. Pero nang dudukutin na niya ang puso ni Eliza ay ginamit ko ang aking baril. Pinaputukan ko si Mang Claudio. Nasa pool ng kamay niya, naputol iyon at bumagsak sa lupa. Nagulat ang lahat ng mga aswang na naroon. Kaagad na nagtayuan ang mga iyon at lumapit kay Eliza. Wag na wag mong sasaktan ang asawa ko! Aray ko! Walang hiya ka! Pinutol mo ang kamay ko! Puro kayo mga inutil! Hindi ninyo naramdaman na may kalabang papalapit! Lahat kayo ay nakatunganga sa ritual! Joel, mabuti naman dumating ka na. Akala ko hindi mo na ako makikita. Mabuti na lang nasundan mo ako dito. Ubusin mo silang lahat. Oo, Eliza. Ililigtas kita. Sinabi ko naman, di ba? Hanggang ako ay may buhay, hindi ko kayo pababayaan ng ating anak. Kahit maging ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Ang galing-galing mo naman, lalaki. Ang sarap pakinggan ng mga binitiwan mong salita. Nakakadurog galang ng puso kung hindi naman mangyayari ang iniisip mo. Mag-isa ka lang na sumukod dito. Tapos pakiramdam mo makakaya mo kami. Nagpapatawa ka ba? Hindi siya nag-iisa. Dahil nandito pa ako. Handa rin akong lumaban sa inyo para ipaghiganti ko ang aking ama.
Isa ka pang hangal! Parang minamaliit mo kami. Lalo mo lang akong ginagalit! Ikaw ang una kong papataying bubuwit ka! Bago mo patayin ang bubuit, ay patayin mo muna ang inahin. Ako ang Kapitan del Barrio sa lugar na ito. Kaya katungkulan kong pangunahan ang aking mga nasasakupan sa mga kagaya ninyo. Nagulat ako nang biglang dumating si Aling Lagring kasama ang mga taong baryo, lalaki at babae na may mga dalang sulo at itak at sibat. Lahat sila ay malakas na ang loob at handa ng lumaban. Aling Lagring! Dumating kayong lahat dito para tumulong? Maraming salamat sa ipinakita mong tapang, Joel. Sa wakas, muli na namang nabuhay ang diwa ng pagkakaisa sa aking mga kababaryo. Ngayon ay handa na naming harapin ang mga masasamang nilalang na kagaya ng mga ito. Kung ganun po, tapusin na natin ang mga kampo ng kadiliman na to! Mga kasama! Patayin ang mga aswang! Ipaghiganti natin ang ating mga mahal sa buhay na pinatay nila! Mga kasama! Patayin ang mga pangahas na yan! Salubungin ninyo sila! Higit tayong malakas kesa sa kanila! Ang bala ko! Ang salubungin niyo mga impacto kayo! Dalawa sa mga aswang ang kaagad na bumulagta ng tamaan ng bala ng shotgun ko. Bawat aswang na bumabagsak ay pinagtutulungan naman ng mga tao na sibatin at tagain para matiyak ang kamatayan ng mga yun. Ang dalawang aswang na malapit kay Elisa ay kaagad ko ring pinaputukan. Dahil benditado nga ang bala ng baril ko ay kaagad silang nanghina ng tamaan. Kaya ang mga taong baryo ay patuloy silang dinumog, kaya ang natitirang dalawang pinuno ay nakaramdam na ng panganib. Aling Lolita, umalis na tayo rito! Tagilid tayo! Marami sila! Hindi pa tayo tapos, lalaki. Magkikita tayo muli. At sa pagkakataong yon, titiyakin kong kamatayan mo! Joel! Tumatakas sa mga halimaw! Arman! Sundan niyo sila! Sige! Kami na bahala sa kanila! Mga kasama! Habulin natin ang mga aswang! Hinabol nga ng mga galit na taong baryo si Mang Claudio at Salamat at tumating ka, Joel. Akala ko talaga katapusan ko na. Alam mo bang halos mamaliw ako sa takot habang nagsasagawa ng ritual ang mga aswang na yon. Mahal pa din tayo ng Diyos, Elisa. Hindi niya hinayaang may mangyaring masama sa atin. Siya pa rin ang tumulong sa atin para makaligtas ka. Kasi ginabayan niya sina Aling Lagring para makarating dito at matulungan tayo laban sa mga aswang na yon. Nasaan ang ating anak? Nandun sa simbahan, kasama ni Inay. Nakatakas ang dalawang aswang, Joel. Hindi na namin sila inabutan sa kakahuyan. Ang bilis nilang mawala. Sa palagay ko naman, hindi na sila maglalakas loob na bumalik dito sa inyong baryo. Lalo na at nakita nila na nagkakaisa na kayong muli para labanan ang mga kagaya nila. Sana ngay hindi na sila bumalik para tuluyan ng matahimik ang aming lugar. O siya, tayo na. At nang makapagpahinga ng lahat, magkakasama na kaming bumaba ng burol. Nang makarating na kami sa baryo ay una naming inayos ang labi ni Mang Clemente. Ibinalot namin sa kumot ang kanyang bangkay at dinala sa simbahan. Nang sumikat ang araw ay nagtulong-tulong ang mga kalalakihan na maghukay ng paglilibingan ni Mang Clemente sa isang bahagi ng lumang sementeryo sa dulong bahagi ng baryo. Matapos na mailibing si Mang Clemente ay nagbalik na kami sa bahay ni Aling Lagring. Noon naman dumating ang aking ama. Pambihira naman kayo. Akala ko ba ay sa bahay natin kayo tutuloy? Nung dumating ako ron ay wala akong nadatnan. Wala rin palatandaan na pumunta kayo ron. Kaya kung saan ako naghanap hanggang sa may nakapagsabi sa akin na mayroon daw bus na bumangga sa puno ilang araw na ang nakakaraan.
Ano bang nangyari? Mahabang kwento, Itay. Sinalakay ng aswang ang bus na sinasakyan namin. Kaya bumangga kami sa puno. Tapos, dito kami nakituloy kina Aling Lagring. Habang nagpapagaling si Inay nang napilay niyang paa. Pero sa pananatili namin dito, naalaman namin na isa rin pala ang baryong ito sa sinasalakay ng mga aswang. Pero hindi nalalaman ng marami kasi walang nagre-report. Kung ganon, ay totoo pala ang nasagap kong balita na meron talagang mga aswang. Pero natukoy niyo ba kung nasaan ang baryo nila? Hindi nga, Itay eh. Kaya hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung alin ang baryo ng mga aswang sa lugar na to. Kung ganon, ay wala tayong mailalagay sa report kung hindi ang mga nangyari lang sa inyo sa baryong ito. Pero ang mismong baryo ng mga aswang ay mananatiling lihim. Walang makapagtuturo kung nasaan talaga yon. Ganun na nga. Kasi nang mabihag nila si Elisa, ay sa buro lang din dinila at doon sana iaalay sa buwan. Pero nailigtas nila Joel. Kung ganon, ay muntik na palang mabiktima ng aswang si Elisa. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa iyo, anak. Oo nga po, Itay. Dumating kasi sina Joel at ang mga taong baryo. Nagkaisa sila para iligtas kami ng batang nabihag din. Sige. Sige na. Magpaalam na kayo sa kanila at ang tayo ay makaalis na. Baka gabihin na naman tayo sa biyahe. Kanino bang jeep na yan na dala mo? Aba, kay Romy. Nakapit bahay natin sa Nueva Valencia. Hiniram ko muna para magamit ko sa paghahanap ko sa inyo. Kaya magpaalam na kayo sa kanila. Arman, Aling Lagring, maraming salamat sa lahat ng mga tulong niyo sa amin. Lalo na sa ginawa niyong pagpapatuloy dito sa amin. Maraming salamat din, Joel. Dahil sa ipinakita mong tapang at tibay ng paninindigan, ay nagbalik na ang tiwala ng mga taong baryo sa kanilang mga sarili. Nagkaisa na ulit ang lahat para harapin ang anumang problema na darating pa. Oo nga, Joel. Salamat. Dahil sa iyo ay naipagiginti ko na ang aking itay. Tiyak akong napatay na natin ang mga aswang na pumatay sa kanya. Pero mukhang meron pa tayong problema, Arman. Tingnan mo sa ibabaw ng palapa ng niyog. Naroon naman ang malaking ibon na itim. Hindi pa't yan ang alaga ng mga aswang. Yan ang espiya nila. Ang nakikita ng ibon na yan ay nakikita din ng mga aswang. Oo nga, Joel. Nakikita ng ibon na paalis na kayo. Sa palagay mo kaya, ay hindi na sila babalik sa lugar na to? E di kung ganun, tapusin na natin ang pangamba mo. Ngayong wala na ang iyong tagapagtanggol, bumalik kami para maningil. Namatay ang aking mga tauhan dahil sa ginawa ng lalaking iyon. Lahat ng iyon ay kayo ang magbabayad. Kayong mag-ina ay mamamatay ngayong gabi. Kaya magdasal man kayo sa inyong Panginoon. Wala nang makakapagligtas sa inyo. Sa palagay ko ay kayo ang nagkamali ng pagpasok muli sa aming baryo. Oh, Nakalimutan niyo na yata ang nangyari ng nakaraang gabi. Lahat ng mga taga rito ay nagkakaisa na! Tama ang aking anak. Kaya hindi na kami matatakot sa mga kagaya ninyo. Dahil higit na malakas ang nagtutulungan kesa sa nag-iisa. At bukod doon, hindi pa naman ako tuluyang umalis. Nagpaiwan ako dito. Ang pamilya ko lang ang umalis. Dahil naisip ko na hindi pa rin kayo titigil ng panggugulo dito nang makita ko ang malaking ibong itim na alaga nyo. Kaya pinatay ko na siya. dito ka pa pala? Oo naman. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na isa akong sundalo. At bilang sundalo,
Hindi ako titigil hanggat hindi natatapos ang aking misyon. Mga kasama! Ngayon na! Lumabas na ang mga taong baryo sa kanilang mga pinagtataguan. Kagaya ng dati ay armado ng mga itak at sibat ang lahat. Kung kaya bago pa makakilos si Mang Claudio at Aling Lolita ay nahuli na sila ng mga taong baryo. Dinala sila sa pinakaplaza ng baryo, itinali sa mga posteng nakatayo roon at nilagyan ng maraming kahoy sa paligid at binuhusan ng gasolina. Pakawalan ninyo kami! Huwag ninyo kaming patayin! Joel, tulungan mo kami. Pigilan mo ang mga tao. Huwag kaming sunugin! Patawarin niyo kami sa lahat ng aming ginawa. Maawa kayo sa amin. Magbabagong buhay na kami. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Kayo naman ang sumisigaw. Nagmamakaawa para sa inyong buhay. Sa mga taong baryo, doon kayo magmakaawa. Sa kanila kayo humingi ng tawad. Kung patatawarin nila kayo sa dami namang naging kasalanan nyo. Sinindihan ni Arman ang mga kahoy na naroon na nakapaligid kina Mang Claudio at Aling Lolita. Kaagad nagliyab yun ng malakas dahil na rin sa maraming gasolina na